Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 3, Quarter 3, Week 8. Para sa unang araw, pagkilala sa magkasing kahulugan na salita at paggamit ng hudyat sa pag-iisa-isa at paglalarawan. Pagmasdan ang larawan. Ano kaya ang maaaring nangyari sa ipinapakita ng larawan? Mayroon bang epekto ang pagkaubos ng mga puno sa tao at sa mga hayop? Panoorin ang balita. Narito ang YouTube link. Ang pamagat ay saksi, pagkaubos ng matatandang puno sa mga kabundukan, isa sa nakikitang sanhi ng pagbaha. Ano ang paksa ng balita? Saang lugar naganap ang balita? Ano ang sanhi ng pagbaha sa mga binanggit na probinsya? Ngayong linggo ay asahan ang maaliwalas na panahon tuwing umaga. Sa hapon naman ay makararanas ng panakanakang pag-ulan sa mga bahagi ng Luzon. Magdadala ito ng malamig na simoy ng hangin at posibleng baha sa ilang mababang lugar. Anong mga bahagi ng bansa ang ibinanggit sa ulat? Ang binanggit na bahagi ng bansa ay mga lugar sa Luzon. Anong uri ng panahon ang mararanasan sa umaga? Ilarawan. Maaliwalas ang panahon tuwing umaga. Ano naman ang panahon sa hapon? May panakanakang pag-ulan sa hapon. Ano ang mga dapat mong gawin kung ganito ang uri ng panahon? Isa-isahin. Magdala ng payong o kapote. Magsuot ng angkop na damit. Mag-ingat sa pagbaha, lalo na sa mabababang lugar. Manatili sa ligtas na lugar kapag malakas ang ulan. Ating basahin. Simula. Tulong. Pondo. Epekto. Simula. Ang salitang simula ay nangangahulugang umpisa ng isang bagay o pangyayari. Kapag tayo ay gumagawa ng isang gawain, laging may simula ito bago matapos. Halimbawa, ang simula ng klase ay alas 8 ng umaga. Ibig sabihin, sa oras na iyon, nagsisimula ang mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral. Isa pang halimbawa, ang simula ng pelikula ay masaya at puno ng kulay. Ang kasing kahulugan ng salitang simula ay umpisa o pasimula. Mahalaga ang simula dahil dito nagsisimula ang lahat ng ating ginagawa sa araw-araw. Tulong. Ang salitang tulong ay tumutukoy sa pagbigay ng alalay o suporta sa isang tao o grupo. Kapag may nahihirapan o may pangangailangan, tayo ay maaaring magbigay ng tulong. Halimbawa, nagbigay ng tulong ang mga guro sa mga batang nasalanta ng bagyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain at damit. Sa simpleng pagtulong na ipapakita natin ang malasakit at kabutihang loob. Ang kasing kahulugan ng tulong ay suporta o saklolo. Pondo. Ang salitang pondo ay nangangahulugang pera na nakalaan para sa isang tiyak na gawain o proyekto. Halimbawa, nagbigay ng pondo ang pamahalaan para sa pagpapatayo ng bagong silid-aralan. Ang ibig sabihin nito ay may matuloy ang proyekto. Isa pang halimbawa, nangangailangan ng pondo ang paaralan para sa feeding program ng mga mag-aaral. Ang kasing kahulugan ng pondo ay salapi o budget. Mahalaga ang pondo upang maisakatuparan ang mga proyekto na makatutulong sa nakararami. Epekto. Ang salitang epekto ay nangangahulugang bunga o kinalabasan ng isang pangyayari o aksyon. Halimbawa, ang epekto ng matinding ulan ay pagbaha sa mga
mabababang lugar. Dahil sa dami ng tubig ulan, nagkaroon ng pagbaha. Isa pang halimbawa, ang epekto ng pagtatanim ng maraming puno ay malinis na hangin at mas ligtas na kapaligiran. Ang kasing kahulugan ng epekto ay bunga o kinalabasan. Mahalaga na alam natin ang epekto ng ating mga ginagawa upang matutong gumawa ng mabubuting desisyon. Hanapin at ipares. Basahin ang mga salita sa Hanay A. Hanapin ang kasing kahulugan nito sa Hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot, sapat lang. Sa Hanay A, simula, tulong, pondo, epekto. Sa Hanay B, salapi, umpisa, bunga, suporta. Narito ang mga tamang kasagutan. Basahin ang balita. Agresibong reforestation ng DNR kontra climate change. 5M puno sa 2028, March 22, 2025, Filipino Mirror. Formal nang inulunsad ng Department of Environment. Formal na inilunsad ng Department of Environment ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ang matagal na nitong plinanong Forest for Life 5M Trees by 2028 upang tuluyan ng mailarga ng agresibo ang inisyatibong nito para sa reforestation bilang pagsugpo sa lumalalang negatibong epekto ng climate change sa bansa. May mga tutulong sa inisyatibo sa pamamagitan ng pangakong magbibigay ng halos 5 milyon na pondo bilang pantustos sa natirang reforestation efforts. Kabilang narito ang MVP Group ng Pangilinan Clan, Aboitiz Group of Companies, Ayala Group of Companies, SM Group of Companies, SM Investment Group, PMCI, at APEC. Reinforcing its commitment to climate resilience and sustainable forest management. With this reforestation program, the DENR aims to grow 5 million trees across key provinces, contributing to the sequestration of 3.5 million tons of carbon by 2038, sabi ng DENR sa isang statement. Sa naturang paglulunsad ay iginiit ni Loizaga ang kritikal na papel ng naturang inisyatibo para sa target nitong agresibong hakbang sa reforestation o pagtatanim ng mga puno sa bansa, lalo na sa mga lugar na bumabaha, gumuguho ang lupa at sa watershed areas. Tinukoy niya rin ang mga benepisyo ng bansa sa natirang inisyatibo, kabilang na ang enhanced biodiversity, improved water resources, mitigated soil erosion, at strengthened community livelihoods. Alin-alin ang mga kumpanya binanggit na tutulong sa pagtatanim ng puno? Ang mga kumpanya ay ang MVP Group, Aboitiz Group, Ayala Group, SM Group of Companies, SM Investment Group, PMCI, at APEC. Anong mga lugar sa bansa ang binanggit na pagtataniman ng puno? Ang mga lugar ay yaong binabaha, gumuguho ang lupa at mga watershed areas. Paano inilalarawan sa balita ang mga benepisyong makukuha mula sa pagtatanim ng puno? Sinabi sa balita na makatutulong ito sa biodiversity, tubig, lupa at kabuhayan ng mga komunidad. Ano ang layunin ng programang Forest for Life 5M Trees by 2028? Layunin nitong magtanim ng 5 milyong puno upang labanan ang climate change. Bakit mahalaga ang pagtatanim ng puno ayon sa balita? Mahalaga ito dahil nakababawas ito ng epekto ng climate change at carbon sa hangin. Ano ang gagawin ng DENR at mga pribadong kumpanya para makatulong sa kalikasan? Magtutulungan sila sa pagtatanim ng puno at pagbibigay ng pondo para sa reforestation.
Sa iyong sariling salita, ilarawan kung paano makatutulong ang pagtatanim ng puno sa panahon ng bagyo at pagbaha. Ang mga puno ay tumutulong, sumisipsip ng tubig at pumipigil sa pagbaha at pagguho ng lupa. Mga hudyat sa pag-iisa-isa at paglalarawan. Alam niyo ba na may mga salita tayong ginagamit para isa-isahin o ilalarawan ang isang bagay? Ito ang tinatawag na hudyat ng pag-iisa-isa at paglalarawan. Pag-iisa-isa ay kapag sinasabi natin ang mga bahagi o gawaing kabilang sa isang bagay. Paglalarawan naman ay kapag sinasabi natin kung ano ang itsura o katangian ng isang bagay o pangyayari. Halimbawa, ng mga salitang ginagamit sa pag-iisa o paglalarawan. Isa pa, dagdag pa rito, bukod pa rito, tulad ng halimbawa. Halimbawa ng pangungusap, isa pa sa mga dapat tandaan ay ang pagiging magalang sa kapwa. Bukod pa rito, dapat nating pangalagaan ang kalikasan. Kabilang sa mga ginagawa ng DNR ay ang pagtatanim ng puno, paglilinis ng ilog at pag-aalaga sa mga hayop. Sa mga halimbawang ito, ginamit natin ang mga hudyat para isa-isahin o ilista ang mga bagay. Basahin ng pangungusap sa langguhitan ang hudyat ng pag-iisa-isa o paglalarawan. Bukod pa rito, dapat tayong tumulong sa mga nasalanta ng bagyo. Tulad ng mga ibon, kailangan din ng mga tao ng malinis na hangin. Kabilang sa mga dapat gawin ay ang pagre-recycle at pagtapon sa tamang basurahan. Kilalanin at ilarawan. Isulat ang 3 bagay na matatagpuan sa inyong silid-aralan. Pagkatapos, gamitin ang mga hudyat ng pag-iisa-isa o paglalarawan upang makabuo ng isang talata, 3 hanggang 5 pangungusap na naglalarawan sa inyong silid-aralan. Gamitin ang mga salitang ito sa inyong talata. Bukod pa rito, tulad ng kabilang dito. Sa langguhitan ang hudyat ng pag-iisa-isa o paglalarawan. Sa bawat pangungusap, isulat kung ito ay pag-iisa-isa o paglalarawan. Bukod pa rito, masipag sinika sa paggawa ng proyekto. Halimbawa, ang aso ay tapat, masigla at palakaibigan. Tulad ng mga halaman, ang punong kahoy ay dapat alagaan. Isa pa, marunong siyang gumalang sa matatanda. Dagdag pa rito, mahilig siyang magbasa ng libro. Isulat ang pag-iisa-isa kung ang pangungusap ay naglilista ng mga bahagi at paglalarawan kung nagsasabi ng katangian. Ang kanyang bahay ay malinis, maaliwalas at mabango. Sa loob ng bag ko ay may lapis, ballpen, papel at pambura. Ang pusa ay may malambot na balahibo at kulay abo. Sa aming paaralan ay may hardin, palaruan, kantina at aklatan. Si Aling Nena ay matanda, mabait at mahilig magluto ng kakanin. Para sa ikalawang araw, pagkilala sa sight words at pag-unawa sa paggamit ng hudyat sa pag-iisa-isa at paglalarawan. Pagmasdan ang talahanayan. Anong prutas ang pinakapaborito ng mga mag-aaral? Ilang mag-aaral ang pumili sa mansanas? Aling 2 prutas ang may parehong bilang ng pumili? Ilang mag-aaral ang pumili ng saging? Alin ang hindi gaanong paborito ng klase? Gamit sa paaralan na laging ginagamit ng mag-aaral sa baitang 3. Lapis, kwaderno, gunting, pandikit, crayola. Ano-anong gamit sa paaralan ang makikita sa graph? Alin sa mga gamit ang may pinakamaraming gumagamit? Ilahad ang mga gamit ang pag-iisa-isa. Gamitin ang mga salitang bukod pa rito, isa pa at dagdag pa rito. Ilahad ang gamit na pinakapopular gamit ang paglalarawan.
Mga hudyat sa pag-iisa-isa at paglalahad. Ginagamit kapag nagsasabi ng mga halimbawa o bagay isa-isa. Halimbawa, kasama rito, tulad ng kabilang dito. Halimbawa ng pangungusap, kasama rito ang lapis, papel, gunting, at pandikit. Hudyat sa paglalahat o pagtatapos, ginagamit kapag binubuod o tinatapos ang sinabi. Mga halimbawa ng hudyat, sa kabuuan, sa madaling sabi, sa pangkalahatan. Halimbawa ng pangungusap, sa kabuuan, mahalagang dalhin ng bawat bata ang kanilang gamit sa paaralan. Bakit ito mahalaga? Para maging maayos at madaling maintindihan ang ating binabasa o sinasabi. Basahin ang bawat pangungusap, isulat kung ang ginamit na hudyat ay pag-iisa-isa o paglalahat. Tulad ng prutas, gulay at gatas, mahalaga ang mga ito sa kalusugan. Sa pangkalahatan, ang pagkain ng masustansya ay nakabubuti sa katawan. Halimbawa, ang saging ay mayaman sa bitamina. Sa madaling sabi, dapat tayong kumain ng masustansyang pagkain araw-araw. Kabilang dito ang papel, lapis, crayola at gunting na gamit sa paaralan. Narito ang mga susing sagot: pag-iisa-isa, paglalahat, pag-iisa-isa, paglalahat, pag-iisa-isa. Ang graph ay isang paraan ng pagpapakita ng impormasyon gamit ang mga guhit o larawan. Sa halip na isulat lang ang mga daktos sa pangungusap, inilalarawan ito sa pamamagitan ng mga hugis, linya o kulay. Mas madali nating nauunawaan ang impormasyon kapag ito ay nakikita natin. Halimbawa, kung gusto nating malaman kung ilang bata sa klase ang may lapis, crayola at gunting, maaari tayong gumawa ng graph. Sa graph, agad nating makikita kung alin ang pinakamarami o kaunti. Ang graph ay tumutulong din sa atin na maibahagi ang mga ideya mula sa binasa o pinanood. Kapag naglalarawan tayo ng graph, ginagamit natin ang pag-iisa at paglalarawan. Sa pag-iisa, inilalahad natin ang mga bagay isa-isa, tulad ng may 20 bata na may lapis, 15 na may crayola, at 10 na may gunting. Sa paglalarawan, sinasabi natin kung ano ang makikita o napapansin sa graph. Halimbawa, mas maraming bata ang may lapis kaysa sa may gunting. Kaya mahalaga na matutunan natin kung paano tumingin at magpaliwanag ng graph, dahil ito ay isang paraan ng pagbabahagi ng kaalaman sa mas malinaw at masayang paraan. Tingnan ang graph sa ibaba. Sagutin ang mga tanong gamit ang pag-iisa-isa at paglalarawan ng impormasyon. Gawain A, pag-iisa-isa. Isulat ang impormasyon mula sa graph. Ilang mag-aaral ang may lapis? Ilang mag-aaral ang may crayola? Ilang mag-aaral ang may gunting? Gawain B, paglalarawan. Sagutin ang tanong gamit ang buong pangungusap. Aling gamit ang may pinakamaraming may-ari? Ano ang masasabi mo tungkol sa dami ng may gunting kumpara sa may lapis? Nasa graph ang iba't ibang antas ng kalagayan ng kagubatan sa Pilipinas simula taong 2013 hanggang 2023. Tingnan ng halimbawa ng graph. Likas na kagubatan na nawala sa Pilipinas. Ano ang pamagat ng graph? Ilang magkakasunod na taon ang binibigyang impormasyon sa graph. Anong taon ang may pinakamaraming bilang ng nawalang kagubatan? Ilang kilo hektarya ito? Anong taon naman ang may pinakakakaunting bilang ng nawalang kagubatan?
Ilang kilo o hektarya ito? Alin-alin ang mga taon na mayroong parehong bilang ng nawalang kagubatan? Ilang kilo hektarya ang mga ito? Hahatiin ng klase sa 4 na pangkat. Unang pangkat, mga guhit bayani, visual learners. Bibigyan ng simpleng datos, halimbawa, paboritong hayop ng mga kaklase. Iguhit sa bar graph ang datos. Kulayan ayon sa hayop, halimbawa, asul para sa aso, dilaw para sa pusa, berde para sa ibon. Sagutin sa papel, alin ang may pinakamaraming boto, alin ang may kaunti. Unang pangkat, mga salita kwento, verbal learners. Gamit ang graph na ipinakita ng guro, magsulat ng 4 hanggang 5 pangungusap. Gumamit ng mga hudyat sa pag-iisa-isa at paglalarawan. Ikatlong pangkat, mga tagasaliksik, analytical thinkers. Gumawa ng survey sa bawat miyembro ng grupo tungkol sa anong prutas ang gusto mo. Ilista ang datos at gumuhit ng sariling bar graph. Ibahagi sa klase ang ginawa sa pamamagitan ng maikling presentasyon gamit ang hudyat ng pag-iisa-isa at paglalarawan. Ika-4 na pangkat, mga aktor, kwentista, kinesthetic learners. Gamit ang isang graph, gumanap ng roleplay ng isang uliran na tagapag-ulat. Isa-isa nilang ilalahad ang impormasyon gamit ang mga hudyat sa pag-iisa-isa at paglalarawan. Bumuo ng graph mula sa mga sumusunod na detalye. Iba't ibang puno sa Pilipinas. Bilang sa hektarya. Bumuo ng graph mula sa mga sumusunod na detalye. Sagutin ang mga tanong sa pamamagitan ng pagsulat ng tamang sagot. Ano ang tawag sa larawan na nagpapakita ng datos o impormasyon gamit ang guhit o simbolo? Kwento, graph, awit, liham. Ang sagot ay B, graph. Alin sa mga sumusunod ang hudyat ng pag-iisa-isa? Sa pangkalahatan, sa madaling sabi, halimbawa, samantala. Ang sagot ay C, halimbawa. Ano ang gamit ng graph sa pagbasa ng impormasyon? Magkwento ng karanasan, magpakita ng damdamin, maglarawan ng datos, magturo ng sayaw. Maglarawan ng datos. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng paglalarawan? Kabilang dito ang mansanas, mangga at ubas. Sa kabuuan, mas gusto ng mga bata ang prutas. Ang ubas ay kulay ube at matamis kapag hinog. Tulad ng nakita sa talaan, marami ang bumoto sa saging. Ang sagot ay C. Sa iyong sariling salita, isulat ang isang pangungusap gamit ang hudyat ng paglalarawan. Pagmasdan ng graph sa ibaba. Sagutin ng mga tanong at gumawa ng mga pangungusap gamit ang angkop na hudyat. Aling prutas ang may pinakamaraming may gusto? Ilan ang may gusto sa mansanas? Alin ang may pinaka-kakaunting boto? Para sa ikatlong araw. Saklaw ng kagubatan sa Pilipinas. The decline of Philippine forest. Tingnan ang mapa ng Pilipinas na naglalahad ng mga impormasyon tungkol sa the decline of Philippine forest. Saklaw ng kagubatan sa Pilipinas. Ating basahin ang mga sumusunod na salita. Mahalaga, malapit, marami, bago. Mahalaga. Ang salitang mahalaga ay ginagamit kapag ang isang bagay ay may malaking gamit o kahalagahan sa ating buhay. Halimbawa, mahalaga ang mapa sa pag-aaral dahil ipinakikita nito kung saan matatagpuan ang mga lugar
sa Pilipinas. Ang kasalungat ng mahalaga ay walang halaga na nangangahulugang hindi kapaki-pakinabang o hindi kailangan. Halimbawa sa pangungusap, mahalaga ang mapa sa klase, ngunit ang sirang papel ay mayroong walang halaga kung hindi na magamit. Malapit. Ang salitang malapit ay tumutukoy sa isang bagay o lugar na nasa hindi kalayuan. Halimbawa, malapit lang ang paaralan sa aming bahay. Ang kasalungat nito ay malayo na nangangahulugang nasa malayong lugar. Halimbawa, malayo ang lungsod sa aming baryo kaya kailangan pang magbiyahe ng matagal. Marami. Ang salitang marami ay ginagamit kapag mayroong higit sa isa o napakarami. Halimbawa, marami ang isla sa Pilipinas. Ang kabaliktaran nito ay kaunti na nangangahulugang iilan lamang. Halimbawa, kaunti na lang ang natitirang papel sa aking kwaderno. Mataas. Ang salitang mataas ay nangangahulugang malayo o mula sa lupa o nakataas. Halimbawa, mataas ang bundok sa mapa. Ang kabaliktaran nito ay mababa na nangangahulugang malapit sa lupa o hindi mataas. Halimbawa, mababa ang lambak kumpara sa bundok. Ang salitang madali ay nangangahulugang hindi mahirap gawin. Halimbawa, madaling hanapin ang lugar gamit ang mapa. Ang kasalungat nito ay mahirap na nangangahulugang may pagsubok o hindi madaling gawin. Halimbawa, mahirap matandaan ang mga direksyon kung walang mapa. Hanapin ang kasalungat. Isulat ang kasalungat ng salitang may salangguhit sa bawat pangungusap. Mahalaga ang mapa sa pagtukoy ng mga lugar. Malapit lang ang munisipyo sa aming paaralan. Mataas ang bundok sa Hilagang Luzon. Marami ang isla sa Pilipinas. Madali lang hanapin ang direksyon gamit ang kompas. Ang mapa ng Pilipinas. Ang mapa ng Pilipinas ay larawan ng ating bansa na nagpapakita kung saan matatagpuan ang mga isla, bundok, ilog, lungsod at lalawigan. Ang Pilipinas ay isang bansa sa Asya na may mahigit 7,000 isla. Nahahati ito sa 3 bahagi, Luzon, Visayas at Mindanao. Makikita sa mapa kung nasaan ang mga ito. Maraming uri ng mapa. Ang mapang politikal ay nagpapakita ng mga lungsod at lalawigan. Ang mapang pisikal ay nagpapakita ng bundok, ilog, dagat at iba pang anyong lupa at anyong tubig. Ang mapa ay may mga simbolo at kulay na tumutulong upang mas madaling maunawaan ang mga lugar. Mayroon din itong kompas na nagpapakita ng direksyon, hilaga, timog, silangan at kanluran. Mahalaga ang mapa upang malaman natin ang lugar ng isang lungsod, lalawigan o isla. Nakakatulong din ito sa paglalakbay at pag-aaral. Nagustuhan niyo ba ang binasa niyong teksto? Naunawaan niyo ba ito? Kung gayon, sagutin natin ang mahalagang tanong mula rito. Ano ang layunin ng may akda sa pagsulat ng tekstong tungkol sa mapa ng Pilipinas? Ano mga detalye sa teksto ang nagpapakita ng pag-iisa-isa ng impormasyon tungkol sa uri ng mapa? Paano ipinapaliwanag sa teksto ang gamit ng kompas sa mapa? Ano ang ibig sabihin ng mga direksyon? Anong bahagi ng teksto ang nagpapakita ng paglalarawan ng pisikal na katangian ng bansa? Paano ka makakagamit ng mapa kung nais mong maglakbay sa isang lalawigan? Ikwento ito gamit ang mga hudyat ng pagkakasunod-sunod tulad ng una, sunod at sa huli. Bakit mahalagang matutunan ang iba't ibang bahagi ng mapa tulad ng simbolo, kulay at kompas? Mga hudyat ng pagsusunod-sunod.
Kapag tayo ay nagkukwento, nagpapaliwanag ng proseso o nagsasabi kung paano gawin ang isang bagay, mahalagang sabihin natin ito sa tamang pagkakasunod-sunod. Upang malaman kung ano ang dapat mauna, sumunod at huli, gumagamit tayo ng mga salitang pantulong na tinatawag na hudyat na pagsusunod-sunod. May mga salita tayong ginagamit upang ipakita ang simula ng mga hakbang. Ilan sa mga ito ay ang salitang una sa simula at unang hakbang. Halimbawa, kapag gusto mong ipakita ang unang dapat gawin sa pagguhit ng mapa, maaari mong sabihin, una, ihanda ang papel at lapis. Kapag tayo naman ay nagsasabi ng kasunod na hakbang, maaari nating gamitin ang mga salitang kasunod, ikalawa, ikatlo, sumunod, at pagkatapos. Halimbawa, ikalawa, gumuhit ng hugis ng Pilipinas. Ikatlo, lagyan ng kulay ang bawat rehiyon. Sa paggamit ng mga hudyat ng pagsusunod-sunod, mas nagiging maayos at malinaw ang ating kwento o paliwanag. Natutulungan nito ang iba na madaling maunawaan at sundan ang ating sinasabi. Kaya sa susunod na magpapaliwanag ka kung paano gumawa ng isang bagay o magkwento ng mga pangyayari, gamitin mo ang mga salitang ito upang malinaw ang pagkakasunod-sunod ng iyong ideya. Ayusin ang mga pangungusap ayon sa tamang pagkakasunod-sunod gamit ang mga hudyat tulad ng una, ikalawa, sumunod at sa huli. Isulat ang bilang 1 hanggang 4. Sa huli, banlawan ng bibig at itabi ang sepilyo. Una, kunin ang sepilyo at lagyan ito ng toothpaste. Sumunod, magsipilyo ng maigi sa loob ng 2 minuto. Ikalawa, magsimula sa pagsisipilyo ng harap at likod ng ngipin. Tingnan ang mapa ng inyong komunidad na ibinigay ng guro. Narito ang mapa. Isalaysay kung paano ka makakarating mula sa inyong bahay patungong paaralan gamit ang mga hudyat na pagsusunod-sunod tulad ng una, ikalawa, sumunod, pagkatapos sa huli. Ilan ang lugar na dinaanan mo? Ano mga hudyat ng pagsusunod-sunod ang ginamit mo? Paano nakatulong ang mapa ng komunidad sa iyong pagsasalaysay? Basahin ang bawat tanong at piliin ang tamang sagot. Isulat ang titik ng tamang sagot. Ano ang tawag sa larawan na nagpapakita ng lugar at mga kalsada? Guhit, mapa, aklat, kwento. Mapa. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng hudyat ng simula? Pagkatapos, sa huli, una, sumunod. Una. Anong hudyat ang maaaring gamitin kung may pangyayari na kasunod? Sa wakas, una, ikalawa, simula. Ikalawa. Paano nakatutulong ang mapa sa paglalakbay? Para magkulay, para magbasa, para malaman ang tamang daan, para maglaro. Para malaman ang tamang daan. Tukuyin ang tamang pagkakasunod-sunod. Lumakad papunta sa parke, dumaan sa tapat ng barangay hall, dumating sa paaralan. Tamang sagot ay B, una, ikalawa, sa huli. Para sa ika-4 na araw, paggamit ng mga hudyat sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari, pagsasaad ng wakas. Ayusin ang pagkakasunod-sunod ng mga larawan at pangungusap kung ang dapat gawin bago pumunta sa paaralan. Narito ang mga larawan.
Narito naman ang mga tamang pagkakasunod-sunod. Ating basahin, ang baha sa Barangay Malinis. Noong nakaraang linggo, nakaranas ng matinding baha ang Barangay Malinis. Una, umulan ng malakas buong gabi. Pangalawa, umapaw ang ilog dahil sa dami ng tubig ulan. Pagkatapos, nagsimulang pumasok ang tubig sa mga bahay. Sa huli, nagsagawa ng paglilikas ang mga barangay tanod upang mailigtas ang mga tao. Ang tubig baha ay umabot hanggang tuhod sa ilang bahagi ng barangay. Napinsala ang mga pananim at ilang gamit sa bahay. Mabuti na lamang at walang nasaktan sa nangyaring sakuna. Ibigay ang 4 na pangyayaring naganap ayon sa pagkakasunod-sunod. Pumili ng isa sa mga pangyayari at ilarawan ito sa 1 hanggang 2 pangungusap. Ikwento mo kung ano ang nangyari sa Barangay Malinis gamit ang mga salitang una, pangalawa, pagkatapos at sa huli. Ang pagsasaad ng wakas o conclusion ay mahalagang bahagi ng isang kwento o ulat. Ipinapakita nito kung paano nagtatapos ang mga pangyayari o ideya na tinalakay. Kapag tayo ay nagsasalaysay o nagsusulat, ginagamit natin ang mga hudyat na salita upang ipaalam na tayo ay magtatapos na. Mga hudyat sa wakas o konklusyon. Sa huli, paano gamitin? Ginagamit kapag ibinubuod ang lahat ng nangyari sa dulo ng kwento o ulat. Halimbawa, sa huli, ligtas na nakauwi ang mga pamilya pagkatapos ng pagbaha. Panghuli, paano gamitin? Ginagamit kapag sinasabi ang pinakahuling bahagi ng mga pangyayari. Halimbawa, panghuli, tinulungan ng mga tanod ang mga matatanda sa paglikas. Bilang pangwakas, paano gamitin? Ginagamit kapag gustong ibigay ang buod o huling mensahe. Halimbawa, bilang pangwakas, dapat tayong magtulungan sa panahon ng sakuna. Sa pagtatapos, paano gamitin? Ginagamit kapag nais ng tapusin ang ulat, kwento o talakayan. Halimbawa, sa pagtatapos, naging aral sa lahat ang kahalagahan ng kahandaan sa kalamidad. Basahin ang simula ng pangungusap, piliin ang tamang hudyat sa wakas, at ituloy ang pangungusap gamit ang sariling salita. Subukan mo ito. Patlang magtanim ng bagong punla ang mga bata sa paaralan. Patlang natapos ng mga mamamayan ang paglilinis sa paligid. Patlang dapat nating alagaan ang kalikasan araw-araw. Patlang ibinahagi ng guro ang mga natutunan sa klase. Pumili mula sa mga ito. Sa huli, panghuli, bilang pangwakas, pagtatapos. Pagkatapos ay pumili ng isang hudyat at gamitin sa pangungusap. Basahin ang teksto. Kamakailan, isang malakas na bagyo ang tumama sa isang lalawigan sa timog ng bansa. Dulot nito ang malawakang pagbaha at pagguho ng lupa na nakaapekto sa maraming pamilya. Maraming bahay, tindahan at kagamitan sa kabuhayan ang nasira. Ang mga maliliit na negosyante at mangingisda ay humihiling ng tulong mula sa pamahalaan upang sila ay makapagsimula muli. Sa isang panayam, may mga mamamayan na nagsasabing sila ay nawalan ng kita at gamit sa hanapbuhay dahil sa pagguho ng lupa at rumaragasang tubig. Hangad nilang makakuha ng tulong pinansyal o loan upang makabangon muli sa kalamidad. Bilang tugon, nanawagan ang pamahalaan na paigtingin ang early warning system at rebisahin ang mga flood control plan. Isa sa mga mungkahi ay ang maagang pagpapalabas ng tubig mula sa mga dam upang hindi umapaw at magdulot ng pagbaha kapag may paparating na bagyo.
Ang pangyayaring ito ay paalala sa atin ng kahalagahan ng kahandaan, tamang impormasyon at kooperasyon ng bawat isa. Sa tulong ng mga plano ng pamahalaan at pagkakaisa ng mamamayan, mas mabilis tayong makakabangon sa mga kalamidad. Ano ang naging wakas o panghuling bahagi ng binasang tekstong impormatibo? Anong hudyat sa pagsasaad ng wakas ang ginamit sa teksto? Paano nakatulong ang hudyat ng wakas sa pag-unawa sa kabuoang mensahe ng teksto? Bakit mahalaga ang paggamit ng mga salitang tulad ng sa huli, panghuli, bilang pangwakas at sa pagtatapos? Gumamit ng angkop na hudyat ng wakas at isulat ang iyong sariling pangungusap na magtatapos sa ideya ng binasang teksto. Pangkatang gawain. Unang pangkat, gumuhit at magkwento. Gumuhit ng 4 na larawan ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa binasang teksto. Isulat sa ilalim ng bawat larawan ang salitang hudyat. Una, pangalawa, at isang simpleng pangungusap. Ikalawang pangkat, pag-ayos ng mga pangungusap. Ibigay sa kanila ang 4 na pangungusap mula sa teksto, ngunit halo-halo ang ayos. Ayusin nila ito sa tamang pagkakasunod-sunod at lagyan ng tamang hudyat ng pangyayari. Ikatlong pangkat, magsadula ng pangyayari. Gamit ang pangunahing ideya sa teksto, gumawa ng maikling dula, 2 hanggang 3 minuto na nagpapakita ng sunod-sunod na pangyayari. Kailangang gamitin ang hudyat na una, pangalawa, pagkatapos, sa huli sa kanyang dialogue. Una, pangalawa, pagkatapos, sa huli sa kanilang dialogo. Ika-4 na pangkat, pagbuo ng kwento. Mula sa impormasyong nasa teksto, bumuo ng maikling kwento tungkol sa pangyayaring pangkalikasan. Gamitin ang mga hudyat ng pagkakasunod-sunod sa pagkukwento. Alin sa mga sumusunod ang hudyat ng pagkakasunod-sunod ng pangyayari? Sa kabuuan, tulad ng una, kabilang dito. Ang sagot ay C, una. Anong hudyat ang maaaring gamitin sa gitna ng kwento para ipakita ang kasunod na pangyayari? Sa huli, pangalawa, sa kabuuan, bilang pangwakas. B, pangalawa. Bakit mahalaga ang paggamit ng mga hudyat tulad ng una, pangalawa, pagkatapos at sa huli sa tekstong impormatibo? Para mas humaba ang kwento, para maipakita ang ayos ng pangyayari, para maging masaya ang kwento, para magkaroon ng maraming tauhan. Ang sagot ay B, para maipakita ang ayos ng pangyayari. Alin sa mga sumusunod ang maaaring gamitin upang tapusin ang isang impormasyong teksto? Una, tulad ng sa pagtatapos, kabilang dito. Sa pagtatapos. Ano ang unang nangyari sa binasang tekstong impormatibo tungkol sa bagyo? Nagpadala ng tulong ang pamahalaan. Dumaan ang malakas na bagyo. Nakabalik ang mga tao sa hanap buhay. Nalinis agad ang buong lugar. Dumaan ang malakas na bagyo.